Inihayag ng Commission on Audit Auditor Roderick Wamil na tanging ang OVP lamang sa ilalim ni VP Sara Duterte ang tumanggap ng Audit Observation Memorandum. Ayon kay Wamil, hindi tinanggap ng OVP ang AOM dahil wala umanong otorisadong opisyal na tatanggap nito. Giit ng COA Auditor, ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganitong sitwasyon sa ilang taon niyang panunungkulan sa komisyon at maituturing itong hindi pangkaraniwan. Una nang sinabi ni Wamil na tinanggihan ng COA ang hiling na OVP at DepEd na maglabas lamang ng audit query sa halip na AOM sakaling may audit findings sa kanilang confidential funds. Gate ni Wamil, itinuloy nila ang pag-i-issue ng AOM ng masilip ang ilang deficiencies dahil walang legal na batayan sa umiiral na panuntunan ang naturang request. Thursday, August 6, 2026. Sa ulo ng ating mga balita ngayong araw. 111 transaksyon ng confidential funds sa loob ng isang araw tinawag ng COA witness na unusual. Pondo posibleng nagamit sa personal na layunin. Supreme Court ibinasura ang mga petisyon na kumukwestiyon sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Fuel discount sa PUVs itataas na sa 12 pesos per liter simula August 15. Fuel discounts pa rin or MMDA, NBI nagbabala laban sa NCAP tax scam. Senado humirit sa korte na alisin ang TROs sa 85 pesos wage hike sa NCR. Signal number 2, nakataas pa rin sa ilang lugar ng bansa. Klase at trabaho sa NCR, iba pang lalawigan sa Luzon, sinuspinde ng Malacanang. Radyo natin nationwide. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao sa ngalan ni Kuya Angel Palmones and Cheska Camila San Diego Bobadilla. Nakakasama nyo ngayong umaga, Faith Salaver Clamor. Sa detalye ng ating mga balita. Naglandfall na ang tropical storm Maymay sa Masingal, Ilocos Sur kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon sa Pag-asa, inaasahang hihina ito bilang tropical depression ngayong umaga at posibleng maging low pressure area pagsapit ng hapon o gabi habang tumatawid sa kabundukan ng Northern Luzon. Nananatiling nakataas ang signal number 2 sa buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, ilang bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Cagayan. Ang mga lugar naman na nasa ilalim ng signal number 1 ay ang mga sumusunod: rest of La Union, rest of Pangasinan, rest of Apayao, rest of Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, southern portion ng Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion of Zambales, northern portion of Tarlac, northern portion of Nueva Ecija, at northern portion ng central portions of Aurora. Pinayuhan ng Pag-asa ang publiko na maging alerto sa malalakas na buhos ng ulan, epekto ng bagyong Maymay at lumalakas na habagat na magdadala rin ng malakas hanggang gale force na bugso ng hangin at maalong karagatan sa ilang bahagi ng bansa hanggang bukas. Magpapatuloy ang malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa susunod na linggo, epekto ng enhanced o pinalakas na habagat. Ayon kay Charmaine Varilla ng Pag-asa, kahit humina o tuluyang mawala ang bagyong Maymay, magpapatuloy pa rin ang epekto ng habagat hanggang linggo hanggang sa susunod na linggo. Sa kasalukuyan, nakakaranas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng Luzon dahil sa bagyong Maymay. Samantala, ang Typhoon Dolphy na nasa silangang bahagi ng extreme northern Luzon sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay hindi inaasahang maglandfall, ngunit lalo nitong hihilahin at papalakasin ang habagat. Nagbabala rin ng Pag-asa sa posibilidad na pagguho ng lupa at pagbaha, kaya pinayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga LGUs. Sinuspinde ng Malacanang ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas ng National Capital Region at 20 lalawigan hanggang August 6, 2020 or ngayong August 6, 2026. Dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng tropical storm Maymay at habagat.
Batay po yan sa Memorandum Circular Number 122, kabilang sa mga apektadong lugar ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Gayunman, tuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo tulad ng health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Pinahuhuntulutan din ng mga lokal na pamahalaan sa ibang lugar na magpatupad ng sariling suspension ng klase at trabaho kung kinakailangan. Samantala, nasa pagpapasya ng mga pinuno ng pribadong kumpanya at tanggapan kung magsususpindi rin sila ng mga trabaho. Ipinatupad ang memorandum na inilabas ng Office of the President sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Sa ibang balita, pawang acknowledgement receipts lamang ang isinumite ng Office of the Vice President o OVP sa liquidation report nito para sa 125 milyong confidential funds noong 2022 at hindi mga opisyal na resibo. Ito ang inihayag ni dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Chief COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil sa pagdinig ng impeachment trial. Giit niya mula September 2022 hanggang February 2024, nakapagsumite ang OVP at Department of Education o DepEd ng kabuuang 845 acknowledgement receipts bilang bahagi ng kanilang mga liquidation reports. Ayon kay Wamil, hindi niya masabing karaniwang practice ito dahil unang beses niyang makita na pawang acknowledgement receipts ang isinumite ng isang ahensya sa halip ng mga sales invoice o official receipts ng karaniwang sumusuporta sa mga liquidation report para sa confidential at intelligence fund. Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At Ikinatuwa ng House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyong kumukwestiyon sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, pinatunayan ng pasya na mataas na hukuman na walang sinumang lingkod bayan kahit ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang nakakataas sa pananagutan. Dagdag pa niya, pinatibay rin ng Korte Suprema ang mekanismo ng saligang batas at kinikiling ang naging moot ang petisyon matapos maipasa sa Senado ang Articles of Impeachment kaya maaaring magpatuloy ang proseso ng paglilitis. Nanawagan din si Luistro sa publiko na igalang ang saligang batas, pairarin ang rule of law at hayaang gampanan ng impeachment court ang mandato nito ng may kalayaan, pagiging makatarungan at walang kinikilingan. Tinawag ni COA Auditor Roderick Wamil na unusual ang 111 disbursement and confidential funds na umabot sa kabuuang 17 milyon sa loob lamang ng isang araw. Sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan, sinabi ni Wamil na bagamat walang nakasaad sa COA Joint Circular na limitasyon sa bilang ng disbursement, kada araw ay higit pa ay hindi pa rin pangkaraniwan ng ganitong karaming transaksyon. Gayunman, hindi anya niya masasabi kung mayroon itong irregularidad o wala. Unang pinunahan ni Senator Kiko ang pattern sa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP kung saan kapansin-pansin anyang eksakto at walang butal ang mga nakalagay na numero. Giit ng senador, wala man lang sentimo sa mga nakasulat na halaga, hindi tulad ng mga transaksyon ng mga may kaakibat na commercial receipts. Iginiit ni defense lawyer Michael Powa na walang conflict of interest sa kanyang pagdalo sa isang pulong kasama ang mga state auditor noong 2023. Ginawa ni Powa ang paglilinaw sa isang press conference kasunod ng ika-13 araw ng paglilitis kung saan nilinaw ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero na walang positional conflict of interest sa kanyang partisipasyon sa naturang pulong. Ayon kay Powa, ang pagpupulong ay inisyatiba ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit
office upang linawin ang mga alintuntunin sa paggamit ng confidential funds. Giit niya, karaniwan din nagsasagawa ng katulad na pagpupulong ang COA sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tinawag din ni POA na dead issue ang usapin at sinabing hindi na siya magbibigay pa ng karagdagang komento upang maiwasan ang paglabag sa sub judice rule. Walang nakikitang conflict of interest si Presiding Officer Francis Chis Escudero sa pagiging defense counsel ni Attorney Michael Poa para kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ginawa ni Escudero ang paglilinaw sa ika-13 araw ng paglilitis matapos maghain ng point of order si Senator Judge Raffy Tulfo ukol sa partisipasyon ni Poa sa mga pagdinig. Kwenesyon ni Tulfo ang dating tungkulin ni POA bilang Undersecretary at spokesperson ng Department of Education o DepEd dahil sa pagdalo nito sa isang pagpupulong noong 2023 kasama ang Commission on Audit na tumalakay sa confidential funds ng kagawaran. Batay sa testimonya ni dating COA State Auditor Roderick Wamil, kasama ni POA sa pagpupulong sina OVP Chief of Staff Zulica Lopez at dating COA ECFAO Head Nilda Plaras. Iginit naman ni Escudero na si Vice President Sara Duterte ang nasa paglilitis at hindi si POA. Kaya walang nakikitang paglabag sa mga alituntunin ng impeachment court. The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney POA, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case, and in fact is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe, there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Okay, I rest my case. Radyo natin nationwide.